Ngayon, pag-uusapan natin ang isang matalas na political analysis tungkol sa magkapatid na sina Imee at Bongbong Marcos. Paano nga ba nangyari na ang dating matibay na magkakampi, ngayon tila magkaaway na sa mata ng publiko? Ating himayin. Okay, simulan natin dito. Tingnan nyo to. Sa isang banda noong 2021, sinabi ni Senator Imee Marcos na ang tambalan ng kapatid niya at ni Sara Duterte ay parang isang marriage made in heaven. Perfect, di ba? Tapos, fast forward lang tayo ng konti, biglang ibinadato na niya sa sarili niyang kapatid na pangulo na ang isang napakabigat na akusasyon. So ang laking tanong, paano nangyari yon? At dito na nga umiikot yung buong pagsusuri na tinitingnan natin. Ang punto nila, simple lang, imposible raw na parehong totoo ang dalawang yan. So kung hindi pwedeng parehong totoo, ang ibig sabihin lang yan, ayon sa analysis, ay isa sa mga yan ay kasinungalingan at ang konklusyon nila, prangka, sadyang may nalinling lang sa publiko. Ang tanong na lang, di ba, ay kailan nangyari ang panlinig lang at bakit? Okay, so pasukin na natin yung unang bahagi. Dito, tinitingnan ng source kung bakit hindi raw ito basta-bastang alitan lang ng pamilya na sumabog sa publiko. Para sa kanila, mas malalim to. Isa raw itong calculated political move. At yung core argument nila, ganito. Yung isang politikong may prinsipyo, hindi basta-basta kukontrahin ang sarili niyang sinabi ilang taon lang ang nakalipas. Pero, sabi ng source, yung isang politikong tulad ni Imee, na ang drive ay ambisyon, gagawin at gagawin daw yan. Ibig sabihin, handa raw siyang magbato ng kahit anong akusasyon, kahit sa sarili niyang dugo, para lang sa political advantage. Okay, para mas lalo nating maintindihan kung gaano kabigat yung argumento ng source, kailangan nating tignan yung timeline, balikan natin yung mga pangyayari, ano ba talagang nangyari, at kailan. So tingnan niyo yung sequence. Nagsimula sa todo suporta, di ba? Yung marriage made in heaven. Tapos nung binato ng akusasyong si Bongbong, todo depensa naman si Imee. At ngayon, isang 180-degree turn. Biglang siya na yung umuulit ng parehong akusasyon. Kaya yung tanong na naiiwan, anong nagtulak sa ganitong biglaang pagbaliktad? So yun nga yung malaking tanong, di ba? Ano ba talaga ang nagbago? Kasi ayon sa analysis, wala namang bagong ebidensya na lumabas, wala namang bagong katotohanan na biglang natuklasan na magpapaliwanag sa pag-ikot na to. So kung walang bagong fact, ano yung nagbago? Ayon sa source, isa lang ang sagot, political calculation. Hindi raw ito tungkol sa kung ano ang totoo, kundi kung ano ang politically convenient. At dito na nagiging mas interesante, kasi may teorya yung source kung saan ba talaga galing yung akusasyon yan. At ang sinasabi nila, hindi raw yan bago, hiniram lang. May pangalan pa nga yung analysis para sa taktikang to, ang hiniram na kasinungalingan. Yung argumento nila, hindi raw nakadiskubre ng kahit anong bago si Senadora. Ang ginawa lang daw niya, ni-recycle niya yung isang lumang atake dahil alam niyang mayroon ng audience na handang maniwala dito. At ayon sa kanila, ganito yung naging step-by-step na proseso. Una, ginamit ni dating Pangulong Duterte yung akusasyon para tirahin ang kalaban. Pangalawa, yung base niya, naniwala at isinapuso yun. Tapos pangatlo, ni-recycle lang ni Imee Marcos yung eksaktong akusasyon. At ang resulta? Para sa base na yun, yung dating chismis, biglang naging parang insider confirmation. Kasi 'di ba, kapatid yung nagsabi. Pero yung tanong talaga, bakit? Bakit mo gagawin yan sa sarili mong kapatid? Ayon sa analysis, simple lang daw ang sagot at isang salita lang, ambisyon. Ang pinakapunto raw nila rito ay isa itong malamig na kalkulasyon, isang transaksyon, ipinagpapalit daw ang reputasyon ng kapatid para sa sariling political future. Ganun daw kasimple at kabrutal. At para patunayan yan, itinituro ng source yung mga obserbasyon nila. Sabi nila, hindi lang ito hula-hula. May mga pattern daw sa kilos ni Senadora, tulad ng paunti-unting pag-a-align sa mga sinasabi ni Duterte, yung hayagang pagpuna sa mga pulisiya ng administrasyon ng kapatid niya, at syempre, ang pag-eko sa mga pinakamabibigat na akusasyon laban sa kanya. So, sa huling bahagi, nag-zoom out yung analysis. Tiningnan nila yung mas malaking picture. Kasi ang tanong, ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Hindi lang para sa kanila, kundi para sa ating politika.
At may isang quote dito sa source na sa tingin ko, binalo talaga yung punto nila. Sabi roon, ang isang kapatid na nagsisinungaling tungkol sa kanyang kapatid ay isang trahedya ng pamilya. Pero ang isang senador na gumagawa ng mga akusasyon laban sa isang nakaupong pangulo ay isang pambansang alalahanin. So, yun yung punto. Inilalabas nito yung issue mula sa simpleng away pamilya at ginagawa itong issue ng buong bansa. Kaya yung analysis, nag-iiwan ng isang mabigat na babala. Dahil kung magtagumpay daw ang ganitong klaseng strategy, nagseset ito ng isang delikadong president para sa ating political culture. Yung isang kultura kung saan okay lang magsinungaling, kung saan yung kataksilan ay parang nagiging advantage pa, at kung saan ang ebidensya, baliwala na. At dito tayo iniiwan ng pagsusuring ito sa isang final na napaka-importanting tanong. Isang tanong na hindi lang para sa kanila kundi para sa ating lahat. Kung yung sarili mong pamilya kaya mong isakripisyo para sa ambisyon, ano pa kaya ang hindi mo kayang isakripisyo para lang sa kapangyarihan?